Baka nakakunik kayo dito. Hello po. Magandang hapon po sa ating pong mga kapatid sa amang sulok ng ating mundo. Lalo na po sa ating mga kapatid dito po sa Cardona. Magandang hapon po sa inyong lahat. So wait lang po tayo mga kapatid at sa lahat ng mga kaibigan nating taga-subaybay natin sa ating pong live streaming every day, every 5 p.m. Wait lang po tayo ng ating pong mga viewers bago tayo mag-start. Pwede po kayong mag-comment. Mag-comment lang po kayo. Kung pogi ba ako sa camera. Baka meron ka pala kayong alam na manggugupit. Mahaba na po ang buhok ko eh. Pangit na po ako sa sa video. So wait po tayo ng ating pong mga kapatid muna. Hintay natin sila. Standby lang po kayo mga kapatid. May guest po tayo ngayon. Makibati kayo sa ating mga... wala. Ayaw niyong bumati. Say hi to your fans. Pakita natin ang ating mga baka meron kayong gustong batiin. Say hi sa ating mga Hi kayo. Dali. Say hi. Hello. Mag-hello muna kayo. Ay, nako. Masyado po silang mahihain sa camera. Sige po mga kapatid at sa lahat po ng mga kaibigan po nating nakasubaybay sa ating pong live streaming ngayong pong araw po na ito. Magandang hapon po sa inyo. At alam ko po kahit papaano nag-i-improve yung mga emosyon natin dahil nakikita natin na maganda ang sitwasyon. Gumaganda kahit tumataas yung bilang ng positive, nakaka-adjust na tayo doon sa sitwasyon, sa nangyayari sa atin. At isa pang good news sa atin po dito sa Cardona, isa pang case ay negative. Lumabas po yung ating isa pang result, negative ulit sa COVID-19. So, papuri sa Panginoon. So, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong programa ngayon pong araw po na ito. Bago po ang lahat, ay hahandugan muna po tayo ng isang napakagandang awit ng ating pong mga kapatid na hindi naman masyadong kagandahan, pero magbibigay muna po sila ng tanging bilang. Si Ate Mafe and Ate Mikey. This world
Papuri po sa Panginoon sa tanging bilang ng ating pong mga kapatid. Pwede po kayong pumalakpak dyan po sa inyo pong mga tahanan. Dahil po nakaka-bless ang mga awit po ng ating pong mga kapatid na ito. So muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. So pasok po tayo sa ating pong aralin. Masyado po tayong busy sa pag-iisip sa maraming mga bagay. Busy tayo sa pag-iisip sa iba. Busy tayo pangungumusta sa iba. Halimbawa, kumusta na ba ang ating mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, nasa probinsya, kumusta na ba ang Maynila, kumusta na ba ang mga taga roon, taga rito. Diba? So, lagi tayo nag-iisip sa iba. So, hindi naman masama iyon kasi concerned tayo sa maraming tao sa paligid natin. Pero sa hapong ito, may I suggest, mag-isip muna tayo para sa sarili natin. Sa sandaling ito, ini-encourage ko kayo na mag-isip tayo para sa ating mga sarili. Kasi naniniwala ako na hindi natin matutulungan ng iba na hindi muna natin natutulungan ng sarili natin. Hindi natin maibibigay sa iba kung ano yung wala tayo. Sabi nga, we can give only what we have. Because we cannot give what we don't have. So, yung kaya lang nating ibigay kung anong meron tayo. So, ano ang mga pwede nating ibigay sa sarili natin sa panahong ito? Sa panahong may COVID-19, sa panahon na tayo ay naka-community quarantine, ano ang pwede nating ibigay sa sarili natin? So, ngayong araw na ito, mag-isip tayo ng mga bagay na pwede nating ibigay sa sarili natin. And may I suggest, 3 bagay. Una na pwede nating ibigay sa sarili natin, ito, basahin nyo. Very good. Self-assessment. O, yan ha, yan yung una nating ibibigay sa sarili natin. Self-assessment. Or pagsusuri sa sarili natin. Sa ganitong panahon, ito po ang pinakamagandang regalo sa sarili natin. Self-evaluation o self-assessment. Ang sukatin natin ang sarili natin. Minsan kasi ang tinitimbang lang natin yung ating, anong tawag doon, yung bigat ng ating katawan eh. Siguro yung iba sa inyo, araw-araw nagtitimbang kayo. Kasi wala tayong activity, kain tayo ng kain. Lagi tayong aware, tinitimbang yung ating bigat. Wag lang yun ang timbangin nyo. Timbangin din ninyo ang buo ninyong pagkatao, ang sarili natin. So, kumusta na ba tayo? Yan yung kailangan nating ginagawa. Kumustahin ang ating mga sarili. So, sa araw po na ito, ini-encourage ko kayo, nakausapin nyo ang sarili nyo. Kumustahin nyo. Sige, try nyo, sabihin nyo, kumusta ka na ba sarili ko? How are you today? Kailangan niya kinukumusta. Pero may I suggest din huwag niyong araw-arawing kumustahin ang sarili niyo. Delikado yan. Ngayon lang ninyo kumustahin. Importante yan eh. Kinukumusta ang sarili natin, lalo na sa ganitong panahon. Okay pa ba tayo? Okay pa ba ako? Diba? Huwag muna nating isipin kung okay ang iba. Isipin muna natin ngayon, okay ba ako? Okay pa ba tayo? So, isipin natin, tanungin niyo ang sarili ninyo. Baka kasi akala ninyo okay pa kayo, pero hindi na pala. Akala mo malakas ka pa, hindi na pala. Akala mo kaya mo pa, pero hindi na pala. Akala mo matapang ka, yung pala ay takot ka na pala. Diba? So, kailangan suriin ang sarili. Lalo na yung ating mga doktor, mga nurses, yung ating mga police, mga barangay captains, mga tanod, ating pong mga barangay, provincial, at ang ating pong mga bayan, mga opisyal natin dyan. Dapat tinatanong natin ng ating mga sarili, mga frontliners natin, akala natin okay pa sila, pero ang totoo sa loob-loob nila, natatakot din ang mga yan, lalo na yung mga doktor natin, ng mga nurses. May mga pangamba yan eh. May mga takot sila na nadarama. Una, para sa sarili nila, at pangalawa, para sa kanilang mga mahal sa buhay, na baka sila ay mahawa at sila ay makahawa pa ng ibang mga tao. Maraming mga takot eh.
Minsan akala mo ang tatapang ng mga yan. Akala lang natin. Meron din silang mga pangamba pero dala ng kanilang mga trabaho, 'di ba? Kaya nga sila laging nakikiusap sa atin na huwag tayong matigas ang ulo, makinig tayo sa kanila dahil ginagawa nila ang kanilang mga katungkulan to protect us para hindi lumala ang sitwasyon, 'di ba? Nagtitiis sila, nagtsatsaga sila, nagsasakripisyo sila para sa atin. Tayo naman ay makinig para po sa kanila. Pero yun nga, napakahalaga, tinitignan natin ang sarili natin kung okay pa tayo. So, how are you today? Are you okay? Are you feeling okay? Or are you pretending okay? Diba? Let's evaluate ourselves. Importante yan. Sa ganitong panahon, ito ang pinakamagandang pagkakataon na suriin natin ang ating sarili. Sa Bible nga doon sa Daniel chapter 5, 25-28, sabi ganito, "At ito ang sulat ng naglagda, mene tekel aparsin. Ito ang kahulugan ng bagay, mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at mga taga-Persya." Masyadong naging kampante ang haring si Belshazzar. Ang dami niyang maling ginawa, pero hindi siya nagkaroon ng self-evaluation kung tama pa ba ang pinaggagawa niya. Kaya ang sabi roon, tinimbang siya, ngunit nasumpungan siyang kulang. Diba? So, ganun din tayo. Timbangin natin ang sarili natin. Kasi minsan, ang sobra lang sa atin, yung timbang natin sa katawan. Pero, timbangin nyo ang ating sarili. Yung ating emosyon, yung ating pananampalataya. Lahat, okay pa ba tayo? Kasi sabi nga ng unang Korinto 10:12, "Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuwal." Akala mo nakatayo ka pa, akala mo malakas ka pa, akala mo okay ka pa, yung pala hindi na. 'Di ba sabi nga, maraming namamatay sa maling akala. Kaya suriin ang sarili. Timbangin ito, aralin at bigyan ng magandang pagtingin para masukat natin kung okay pa ba tayo. So ano bang mga susukatin natin? Halimbawa, kumusta ang pananampalataya ninyo? Sa ganito bang panahon ng COVID-19, ang pananampalataya natin lumalaki o lumiliit? 'Di ba? Mas maganda siguro lalong lumalaki sa ganitong mga panahon. Kumusta ang emosyon natin? Ang emosyon ba natin ay lagi tayong natatakot, ninenervyos? Puro negative ba ang emosyon natin or mga positibo? So tinignan natin para masuri nating mabuti kung okay tayo o hindi. 'Di ba? Kumusta ang ating pong prayer life, ang ating devotional life? Tumataas ba o bumababa? O lalo ba tayo naging mapanalanginin, mapagbasa ng Biblia o hindi? So, sinusuri natin yan. Kumusta tayo sa ating pamilya? O, 'di ba? As a family man, meron tayong pamilya. Kumusta tayo? Halimbawa, kumusta kayo bilang asawa? Lagi kayong magkasama ngayon ng asawa mo. Kumusta kayo? Mas gusto mo bang magkasama kayo? O mas gusto mong pumapasok kayong pareho? So, tinitignan yung mabuti. Mas nag-i-enjoy ba ka ngayon dahil magkasama kayo? Or magkahiwalay kayo dahil nagtatrabaho kayo? 'Di ba? Kumusta kayo bilang magulang? 'Di ba? Ang mga magulang, kumusta kayo? Nag-i-enjoy ba ang mga anak niyong kasama kayo or hindi? Kumusta ang ating mga anak? Nararamdaman ba natin ang presensya ng mga anak natin ngayon? Or parang wala rin sila dahil puro tulog? Wala nga lang gala. Pero at least nasa bahay. Kumusta ang ating mga biyanan, mga manugang? Mas mahirap ngayon dahil walang labasan, magkasama kayo sa bahay. Medyo kumusta na kayo? Nag-aaway pa rin ba kayo? Or magkasundo na? Kumusta tayo mga kapatid? Kinukumusta yan? Nagiging better person ba tayo dahil kay COVID-19? Or
lalong lumalala yung ating pagkatao. Sinusuri natin. Diba? Ngayon, kung nagiging better person tayo, maganda ang resulta pala ng COVID-19 sa buhay natin. Bakit kailangan nating sukatin? Bakit kailangan nating i-assess? Ba't kailangan nating mag-self-evaluate ng ating pong mga sarili? Siyempre, para makita ang ating mga pagkukulang at ituwid ito habang may pagkakataon pa tayo. Kaya nagkakaroon ng self-evaluation or self-assessment para makita natin saan ba tayo nagkulang at yun ang aayusin natin habang may pagkakataon pa tayo. Naalala nyo ba yung dalawang nanalangin sa templo? Yung isa ay publikano o maniningil ng buwis at yung isa naman ay Pariseo sa Lucas 18. Pareho silang nananalangin. Ay sabi nung Pariseyos, Panginoon, salamat po kasi napakabait ko. Ako po'y naglilimos. Ako po'y nagbibigay ng aking mga handog, mga kaloob. Nagta-tithes and offering po ako. Ako po ay mapagbigay. Ako po'y nananalangin. Ako po'y nag-aayuno. Ako po'y mabait. Hindi po ako katulad ng isang ito na masama. O, ganun yung kanyang self-examination. Sabi naman nung isa, yung publikano o yung maniningil ng buwis, dinadago ka ng sarili. Hindi siya makatingin sa langit, siya'y nakayuko lang. O, sabi niya, Panginoon, sabi niya, patawarin niyo po ako, sorry po. Hindi po ako karapat-dapat sa inyo. Diba? Ako po'y isang taong makasalanan. Nakita niyo yung difference ng kanilang self-examination. Yung isa, sobrang pagmamataas ng kanyang sarili. Yung isa naman ay sobrang pagpapakababa. Dahil alam niya yung kanyang mga pagkukulang. At dahil nakita niya ang kanyang mga pagkukulang, gusto niya itong ituwid. Kaya nga naroon siya sa templo eh. 'Di ba? Kasi gusto niyang ituwid ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Ganun ang ibig nating sabihin. Sa oras na ito, nagkakaroon tayo ng self-examination dahil kay COVID-19 upang ituwid ang mga pwede pang ituwid. Itama ang dapat pang mga itama habang may panahon. Ayusin ang mga dapat ayusin. Yan yung kailangan natin ginagawa sa ganitong panahon. Malungkot yung hanggang ngayon magkaaway kayo ng biyanan mo. Hanggang ngayon ay puro sama pa ng loob ang iniintindi natin. Kailangan may mga changes na sa buhay natin. Diba? Dahil sa ganitong mga pagkakataon, inaalis na ang lahat ng mga bagay na yan. Pangalawa na pwede nating ibigay sa sarili natin sa ganitong panahon, pangalaway ito, self-discipline. Ayan, tignan nyo mabuti. Pangalawa, na kailangan nating ayusin sa sarili natin o ibigay sa sarili natin, self-discipline. Disiplina sa sarili. Huwag mo nang hintayin ng iba pa ang dumisiplina sa iyo. Disiplinahin mo na ang sarili mo. Huwag mong hintayin ang Diyos pa sa langit ang dumisiplina sa iyo. Disiplinahin na natin ang sarili natin. Huwag na nating hintayin hulihin pa tayo ng pulis at ikulong. 'Di ba? Kumali na tayo sa bahay. Disiplinahin na ang sarili natin. Actually, ang COVID-19 na yan ay isang uri ng pagdidisiplina sa atin. 'Di ba? Spiritually, dinidisiplina tayo kasi natututo tayong lumapit sa Panginoon. Natututo tayong maging makadiyos sa ganitong mga panahon. Dinidisiplina tayo bilang tao kasi 'di ba pansinin niyo, disiplina, merong ang tawag doon, yung distancing. Social distancing, 'di ba? Merong oras lang ng labas. Iilan lang talaga ang matitigas ang ulo. 'Di ba? Hindi kayang sumunod sa mga patakaran. Pero yang ganyang mga patakaran ay isang uri ng pagdidisiplina. Ngayon, kung hindi mo didisiplinahin ang sarili mo, ang batas ang didisiplina sa atin. Kaya dapat sumusunod tayo. Sabi nga, disiplina muna. Pero ang disiplina, nagsisimula siya sa sarili natin. Diba? Papaano mo didisiplinahin ng iba kung ikaw mismo walang disiplina? Kaya yan, unang disiplina yan.
nasa ating mga public officials, nasa ating mga kapulisan, nasa ating ah, mga nagpapatupad ng batas. Kasi kung sila mismo walang disiplina, paano nila pasusunurin yung mga nasasakupan nila? 'Di ba? Kaya tayo ay natutuwa kapag ang mga politician natin, ang ating mga kapulisan, may disiplina sa sarili. Kasi ibig sabihin, masarap sumunod sa batas pag sila mismo ang dumidisiplina sa sarili nila. Tingnan ninyo yung sabi ni Apostle Paul sa unang Korinto 9:27. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Sa Ingles, sabi niya, "No, I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." Sa ibang salin, sabi niya ganito, "Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin naman ay itakwil." Pansinin niyo ang ginagawa ni Paul. Dinidisiplina daw niya ang kanyang sarili. Hinahampas ang kanyang sarili. Diba? Siyempre, iba ang konteksto nito. Pero kuhanin natin sa ating pinag-uusapan ngayon. Dapat ganun tayo. Marunong tayong dumisiplina ng ating pong mga sarili. Sabi ni Pablo, dinidisiplina ko ang sarili ko, hinahampas ko ito. Diba? Hindi ko hinahayaan na ang katawan ko ang masunod sa akin, kundi ang katawan ko ang sumunod sa akin. Kasi dinidisiplina ko siya. Importante yan eh. Diba? Bakit maraming mga tao napapahamak? Katitigas ng ulo, di marunong sa disiplina. Yun nga lang pagkain eh, diba? Pansinin nyo. Bakit marami tayong mga kababayan na laging may sakit? Halimbawa ay tumaas ang blood sugar, tumaas ang cholesterol, na high blood, inatake. O bakit nagkakaganyan ng mga kababayan natin? Di ba, ang titigas ng ulo, hindi marunong disiplinahin. Binabawalan mong kumain ng mga matataba, ng mga maaalat, ng mga matataas ang cholesterol. O magagalit pa sa'yo dahil pinagbabawalan mo sila. Pero ang totoo, nagmamalasakit tayo sa kanila para hindi sila magkasakit o hindi sila atakihin ng kanilang mga sakit. Pero anong sasabihin ng mga matitigas ang bungo? Minsan-minsan lang naman. Tsaka may gamot naman. Yan yung mga katwirang baluktot. Diba? Pero anong nangyayari? Dahil diabetic na, kain pa ng kain ng mga matatamis. High blood na eh. Lechong kawali at mga crispy pata pa ang mga nilantakan. So, ang ending, ayan. High blood, tumaas ang sugar, kasi walang disiplina sa sarili. Sabi ni Pablo, dinidisiplina ko ang sarili ko. Yun yung kailangan natin ginagawa. Sa ganitong panahon, magkaroon tayo ng self-discipline. Diba? Disiplinahin ang sarili. O anong disiplina? O merong curfew na pinatutupad. Merong social distancing na pinatutupad. Yung batas natin, ikinagalang natin at nirespeto. Yan ay isang pagdidisiplina sa sarili. Yung pagkain, total, tayo nasa bahay, kain ng kain, walang activity ang katawan natin, hinay-hinay din sa pagkain. Dahil mananaba talaga tayo, taatakihin tayo ng sakit. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Kasi may expose tayo sa ibang may sakit pag tayo napunta pa sa ospital. Kaya alagaan ng sarili, disiplinahin ng sarili. At panghuli, dapat natin ibinibigay sa sarili natin, ito, self-help. Diba? Tulong para sa sarili natin. Mahalaga na tayo tumutulong sa iba. Diba? Pero isa sa pinakamagandang pwedeng tulungan ng sarili. Paano natin matutulungan ng iba kung hindi natin tinutulungan ng sarili natin? Diba? Dapat tinutulungan natin ng sarili na. Dahil kahit tulungan tayo ng iba, kung hindi natin tinutulungan ng sarili natin, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya napakahalaga niyang pagtulong sa sarili. Tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Sa ganitong mga panahon, napakahalaga niyan.
yung pagtulong natin sa sarili natin. Halimbawa, sa ganitong mga panahon, o kahit nga sa mga pagpapagaling ng Panginoong Jesus pansinin niya, pag nagpapagaling si Jesus, anong ginagawa niya? May parte yung tao Naalala niyo si Naaman doon sa Old Testament, yung sabi sa kanya ay ng propeta, lumublob ka sa ilog Jordan ng 7 beses. Kaya ba siyang pagalingin kahit hindi lumublob? Pwede, kaya yun. Pero bakit pinayagan pa siya na lumublob muna ng 7 beses sa ilog Jordan? Kasi may parte siya. Si King Hezekiah, 'di ba, pinagdikdik ng dahon ng igos at itinapal sa kanyang bukol sa ulo. Kasi may bukol siya sa ulo, sabi sa kanya ng propeta, mamamatay na siya. Pero dahil umiyak siya sa Panginoon, nanalangin siya, naawa ang Diyos, sabi ng Panginoon sa kanya, okay, hindi ka muna mamamatay, pagagalingin muna kita. Pero, may gagawin siya. Anong gagawin? Kukuha ng dahon ng igos, didikdikin, itatapal sa kanyang bukol. 'Di ba? May parte ang tao. Ganun ang ibig sabihin. Sa bawat isa sa atin, tutulungan natin ang sarili natin. Para hindi tayo mahawa sa sakit, tulungan ng sarili. Yun yung kailangan natin ginagawa. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kahit ang mga doktor natin gawin ng lahat, kahit ang kapulisan natin gawin ng lahat, 'di ba, para hindi kumalat ang sakit na ito, ang mga frontliners natin, kahit magpuyat sila, gawin nila ang kanilang trabaho, kung hindi natin tutulungan ang sarili natin, kakalat at kakalat pa rin ito. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin. So, ayusin ang sarili, tulungan ang sarili, mag-exercise tayo, kumain tayo ng tama, uminom tayo ng mga vitamin C, 'di ba? Para lumakas ang ating katawan, lalo na sa ganitong mga panahon. So, napakahalaga na tinutulungan natin ang sarili natin. Hindi tayo nagpupuyat, 'di ba? Natutulog tayo sa tama. Pero wag naman puro tulog din. Nakakasama rin yan. Mga kapatid at mga kaibigan, sa araw po na ito, hindi sapat na nagbibigay tayo ng relief goods sa iba. Dapat may regalo din tayo sa sarili natin. Sayang ang panahon kung hindi nyo ibibigay sa sarili nyo yung 3 bagay. Lalo na sa ganitong panahon. Bigyan nyo ang sarili nyo ng self-assessment, self-discipline, at saka yung self-help. Importante yung 3 bagay na ito para mag-survive tayo sa ganitong mga sitwasyon at sa ganitong kalalagayan na mga pinagdadaanan natin. So muli, mga kapatid, sa oras na ito, pinagpala tayo ng Panginoon sa ating pong aralin at nawa po'y nakatulong po ito upang patuloy tayong maging malakas habang ating pong nilalabanan ang ating pong sakit na narito po sa ating pong bansa, ang COVID-19. At nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga tahanan at patuloy pong i-provide ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga blessing ninyo, sa lahat ng mga pagpapala nyo sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Pinadadaloy ninyo ang inyong mga biyaya upang matugunan ng aming mga pangangailangan. Kahit mahirap ang mga panahon at pagkakataon, laging totoo ang inyong pangako that you will supply all our needs. Kaya Panginoon, salamat po. Gumagamit kayo ng mga iba't ibang kaparaanan upang ang mga blessing na ito dumaloy sa bawat tahanan ng inyong pong mga anak at ng inyong pong bayan. At ang prayer po namin, Panginoon, sa oras po na ito, pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid, ang lahat po ng aming pong mga donors, sa lahat po ng mga nagbibigay, para po, Panginoon, patuloy pa na makapagkaloob sila ng mga biyayang ito para sa aming po mga kapatid na nangangailangan. Salamat po para po kay Brother Marnie na pinagaling po ninyo sa kanyang karamdaman at gayon din po ay negative siya sa kanyang pong COVID-19 test. Salamat po, Panginoon, sa napakalaking blessing na ito na ipinagkaloob po ninyo upang magkaroon siya ng kapanatagan
ang kanyang mga mahal sa buhay, at ang mga tao na nasa kanya pong kapaligiran. Salamat po Panginoon sa inyong pagpapala sa bayan po namin ng Cardona, sa inyong pong patuloy na pagprotekta po dito upang hindi ito mapasok ng virus po na ito. Salamat po at tulungan niyo po kami na mga nasasakupan na maging masunurin sa amin pong gobyerno upang patuloy po na maging safe po kami sa mga karamdaman po ito. Tulungan din po ninyo Panginoon ang lahat po ng aming pong mga frontliners. I-bless niyo po sila Panginoon. Alam po namin may mga pangamba, may mga takot sa kanilang mga puso. Una dahil sa kanilang sarili, dahil sa kanilang safety, at gayon din po ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ang prayer ko po, palakasin po ninyo palagi ang kanilang loob, ang kanilang katawan upang mapaglabanan ang lahat ng hirap na kanilang pinagdadaanan. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon, araw-araw ng kanilang buhay at sa bawat duty nila, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. I-bless niyo po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Muli, sa hapong ito, nawa po naparangalan po namin kayo at napagpala po ninyo kami ng inyong pong mga simple at mga practical na pagtuturo sa bawat isa. Muli, salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen po and God bless po sa inyong lahat. Papuri po sa ating pong Panginoon. God bless po.